So, hi! Hello! Good afternoon, Charas. Hi guys, Doc Ara here, and meron tayo ngayong pa-podcast. Our Vet Summit podcast. And I have a guest, charot. Hindi, dalawa kami Ikaw dito. yan. Hindi, dalawa kami dito actually. Si Doc Leatrice and I. So, ngayon, mag-answer kami ng questions. And mga burning questions, especially ng mga vet students or yung mga mga young vets. So, here we go. Okay, first question. Miss Universe. Doc Ara, Yes. so bilang fully pledged vet, licensed vet, napagdaanan na natin ng mga struggles. Now we can share it to everybody. Yes. For how many years? Although, ano pa rin tayo? Puppy vet. Puppy vet. Yes, puppy vet. So all these years, Doc Ara, pag-usapan naman natin yung struggles. 'Di ba? Ang Okay. ganda kasi ng vet med sa social media. Yes, Yeah, ang dami TikTok. nag-romanticize. Like, ang daming ginagawa. Mga iba't Yes. ibang animals. So fun daw. So fun. Yes, it was really fun. Yes, it is actually. Yeah. But to get to that fun part, may hard part. This is something they wouldn't say, or Yes. they didn't warn us about. Actually, before getting into the field. Ayan. We don't want to scare you guys kasi Yes. this is a very fulfilling job. But of course, I think you should get ready for the stress part. Yes. Oo. Yun yung pinaka na-underestimate, I guess, ng iba. Kaya yung iba, nagtataka sila, ba't ang unti daw ng vets? Well, Actually, when you start vet school, ang dami nyo pang section. I think nung time namin, 5 years, 2016, 2013. Ang tagal na. God. 2013, Ayaw kong sabihin we ng have charot. 4 section until nung nakagraduate kami, naging 3, 2. Actually, oo. Diba? Parang kami rin, ang dami naming blockmates. I mean, sa batch namin, 100 plus. Tapos, every year, makikita mo yung tally sa guidance counselor. Hindi guidance counselor. College secretary na nababawasan siya every year. Parang from 100 to 80 to 50 to 30. Yes. That is what we call calling. College Kinakal na kami. chugi session. Yes, Chugi kasi season. syempre dito sa VetMed, di ba, Doc? Para siyang ladder. So, you have to pass yung subject na yon. May Yes. kumbaga prerequisite siya bago mo makapag-move forward. So, pag na-fail mo to, stuck ka doon. Yes, and usually kasi yung next subject is after a year makukuha. Sa inyo rin ba, Doc? Ganun rin. Sa amin kasi trisem. So, madali mo ba? Sa amin kasi, dalawa lang yung SEMS. Anong nangyayari? Kapag bumagsak sa isa, seasonal yung mga subjects, lalo ng mga major subjects. Additional 1 year ka na agad. Yes, that's why. It's hard and matagal mag-aral for it. Hindi lang 6 years. Kaya palagi namin sinasabi, 6 years or more. Yes. Usapang bagsakan. Nagbabagsakan dito. Yes. Usapang bagsakan tayo, Doc. Maraming question yan sa poll natin, di ba? Ano yung mga subject... Na binagsak ko. Nabagsak ko. I think too many to mention also in our part. Pero hindi. I would say, ano yung memorable siguro? Or yung talagang subject Ikaw, na... anong sumaksak sa dibdib mong subject, Doc? Siguro yung ang pinaka-subject na marami talaga akong binagsak sa series, Physio. Physiology! Sana sabi ko nga, Doc, na ang physiology pala, madali siya pag naintindihan mo. Pero dahil kasi nung nasanay tayo puro kabisa-kabisahan. Yes. Ano kasi, parang physiology is more of the understanding of the bodily, yung function ng katawan. So, pag hindi mo gets yung function ng isa, how it connects to the other, hirap ka na agad. Lost ka na agad. As vet students, diba, usually parang, ang compartmentalize yung mga alam mo. Parang, ito lang, tapos itong subject na to, iba. Hindi mo siya kinoconnect-connect. Yes. And mostly, yung ginagawa natin, memorize talaga. Yes, majority, yun yung ginagawa, like memorize, ganun, ganyan. Pero eventually, ma-realize mo sa vet school, hindi ka makakasurvive ng ganun. Hindi. Kaya pag pinag-explain ka ng physiology, explain mo tong... Ang hirap, lalo na yung endocrinology. Yes. Oh my God. Parang, ang pinakahirap ako nun, Physio 2, which is yung may mga problems na. Di ba, Physio 1 is normal.
pa lang na physiology. Tapos yung physio 2, I think yun yung may mga pathology or something na ata. Ay, hindi. O, tingnan mo, pati yun, nalimutan ko. Kalimutan ko. Basta physio 2. Alam na yan ng mga taga-LV. Physio 2, 3 beses ko tinake yun. Physio 1, 2. Physio 3, 2 rin. Tingnan mo, yung lahat ng series na yun. Halos ma-masteral PhD ko na. Ilang beses. Grabe. Ikaw ba, Doc? Ako, sabi ko, bago ako pumasok ng vets, sabi ko sa vets, sa aking sarili, ayoko magkabagsak. Gagawin ko lahat, wag magkabagsak. Aray. Dahil sa physiology, nasira yung aking record. Oh my Sabi ko, God. hindi, mababagsak. Gusto ko na lang makatapos. Yun na lang. After nun. So, yun yung first heartbreak ko, yung physiology, na talagang binigay ko lahat, di ako natulog. Tapos, bumagsak ako kasi may sa mga kadahilanan basta may sa mga kadahilanan. So, I think, pero ngayon, pero nung nag-board exam, na-realize ko, ba't hirap tayo nung first years natin dito? Parang parang sukang-suka ko. Actually, nung Fishers on boards, easy breezy lang siya. Sabi ko, yun na yun? Oo. Ang pinakinabahan pa ako nung boards, patho saka pharma. Yan. Although P pa rin, pero compared sa Fisher, parang chill lang kasi kasabay siya ng anat nung boards. And Sobrang that iba. time, medyo may puzzle na. Gagets mo na yun. Nakakonect mo na kasi. Like before, ano ba yung sodium potassium? Yun. Kasi parang before, very, compartmentalized nga, ito lang alam mo, ito. Tapos pag nag-board exam ka kasi, parang lahat, kinoconnect mo at sinasabi sa atin, di ba? Ipag-connect nyo lahat. Kasi, Pero paano natin i-connect? kung hindi namin kung sabog-sabog lahat. Pero ganun. Tapos, ang mahirap kasi, kaya para challenging, kasi ang dami. Yun ang dami may memorize. Pero favorite ko para. I mean, I would say, yan yung subject na hindi ko talaga binagsak. I mean, wala akong binagsak doon. Girl, love it. Tapos, hindi naman flying colors. Pag nagpa-practical, na-enjoy ko siya kahit na mahirap. Kasi visual learner. Grabe yung memorization sa parasitology. Yes, Grabe, no? Parang kang nagiging, ano yung sa Harry Potter? Vermicular. Enterobius. Iba sarcophagus. Okay. Yung mga scientific terms, mga scientific Minsan, names. ma-amaze ka. Grabe yung nai-imagine mo just to memorize yung specific word na yun, no? Oo. You need to be creative rin. Yes. Minsan nagugulat ka, wow. Halos pagka binigay nga sa'yo yung buong menu, makakabisado mo. Sa sobrang sharp na ng memory mo. Na-stretch masyado sa VetMed, di ba? That's true. Kaya, yun. First, I would say, pinaka-challenging ko or Waterloo ko na subject. Kaya nabagsak ko na ilang beses. Yes. Lahat eh. And I think, kasi, yun yung first mahirap na subject. Kaya yun yung tumatak sa atin. Yung mga first A. Yung mga first subject. Hindi heartbreak. Hindi love life. Pero totoo. Kaya, I think, mahalaga na yung mga first years natin, ma-mentor tayo ng maaga. Actually, Di ba? it's a good foundation. Yung mga basic subjects natin in VetMed, kailangan matibay yun kasi dito tayo babalik at babalik when it comes to application ng clinical. So, importante talaga yung groundwork o yung basic. Wow. Pero usapang first. So, ano yung first love na subject mo, Doc? First love. Feeling ko like na-enjoy ko. Embryo. Huh? Yes! Hoy, legit. Hoy, nag-top pa ako noon. Like, legit, parang may time, may quiz kami. Mahilig ka sa itlog. Kasi ba to? Raw. Charot. Pero, yes, embryology. Kasi, tanda ko na late ako sa isang quiz noon. Tapos, move system, di ba? Na-late ako, as in, patapos na ako na yung nasa dulo. Ako pa yung highest. Bangga! Visual kasi. Nagets ko yung mga hati-hati, mga sagittal, mga transverse cuts. So, naintindihan ko na kung paano siya ma-memorize to the point na nagets ko na visual ko the whole embryo itself. Yung mga 48 days, 36 hours, 48 hours, yung mga ganon. So, na-enjoy ko siya yung mga butas-butas. Naintindihan ko kasi. So, yun, more of visual learner kasi ako. So, yung mga subjects na may nakikita kong item or nakikita kong species, nakikita kong parts, na-enjoy ko siya. Kaya, ang diba, Fisha, wala kang makikita. Wala. Diba? Imagination mo lang. Imagination mo lang yan. Pharma, wala ka rin makikita. Wala. Immunology, wala ka rin makikita. Lahat ng yun, kahinaan ko yung mga yun. Nahirapan talaga. Gusto mo intindihan. nakikita mo siya. Yes, gusto ko nakikita. Na-visualize ko.
Kailangan I can see through you. Wow! Iba pala. Ang sagot ko pakinggan ah. Oo nga eh. Pero I mean, ganun. Kailangan nakikita ko. Kaya Anat, masaya rin ako sa Anat eh. Pero mas na-enjoy ko si Embryo kasi nag-top ako dun. Parang first and last na ata Yun yun. nga eh. Kung, diba, first years mo, first achievement mo, first remarkable talaga mga first. That's why you should join our first event for vet students and vet graduates. Which is Vet Summit! Ngayong May 1 and 2 sa SM SMX. Aura. SMX? sa SMX Aura. Ayan. So, yung mga vet students, not exclusive for vet students lang. Even yung mga underboard or kaya mga young vets dyan na medyo nawawala na ng passion, na burnout na. Actually, usapang burnout. Ayan. Usapang burnout, Doc. Yes. Ano? Na-burnout ka na ba? Parang, oo, many times I would say. Sabi ko nga, yung burnout talagang darating yan every week, every month. Mararamdaman, sobrang seasonal. Kaya dapat, it's important how to deal with it, diba? Ang ano kasi dyan, pag hindi mo siya maaga na-detect, aabot sa point na hindi ka na makafunction ng tama. Yeah. Kasi may time na nararamdaman ko na parang very stressful na umaabot sa point na nababurnout ako. I go on small breaks. Parang ganun. Para may iwasan lang yung kailangan mo na parang months na mag-rest. Di ba may mga ganun? Yeah. Na hindi nila napansin na parang sa sobrang grind o sobrang aral nila, todo-todo, tapos bigla magugulat ka lang, MIA sila for how many months? Burnout na pala. Yung mga ganun. So, I think you need to gauge yourself rin. Ikaw ba? Nakailang burnout sessions? Actually, sabi ko sa'yo, once a month. Ikaw? Once a month, twice a month. So, dapat talaga, meron tayong break. Tama yan. Tsaka yung burnout, I think, so yung burnout, hindi lang naman maski graduate ka na or lahat nakaka-experience ng burnout. Even vet student, DVM grad. Well, that's true. Diba? Oo, lahat. Lahat ng, it's not exclusive for students, not for vet students or medical students lang. Lahat. Lahat. Even sa work, ganun. Pero I would say prone lang talaga tayo. Kasi sa workload, sa study load, yun. And yung emotional, rin. Kasi physically, emotionally, mentally tiring na Yes. siya. Oo. Diba? Kaya it's better talaga na magkaroon tayo ng support system. Oo. Like, Diba? very strong support system. Friends, group of friends, even your parents, if close kayo sa parents nyo, o yung, barkada talaga, or yung mga colleagues mo, mga kaklase mo sa VetMed. And for, I think it's right now also important na yung, since accessible sa atin yung social media, diba? Maganda rin na nakaka-follow tayo na inspiring people. Yes, communities online communities. that support each other. Like, You. like us. Like Vet- like, 1, 2, 3. Like, ano? Vet Summit. So, like Vet Summit. Ayan. So, sa Vet Summit, di ba, makakasama natin yung mga taong same goal. Yes, and hindi lang yung from your school. You'll meet other people, like, from other schools as well. Feeling ko andun si Mr. Right. At ikaw Mo. naman si Mr. Right. Ay, ba't ako? Hindi, I think nung kabataan natin, no? Feeling yeah. ko, Doc, kung may Vet Summit noon pa lang. Baka na-meet ka na si Mr. Yes, Right. totoo Chares. yan. Nasa ibang school lang pala siya all Oo, this iba ka time. na pala. Araneta. Charot. Puntang nag-name drop. Naisip lang Araneta. Hindi. Pero, I mean, yes, yun nga yung goal nung mismong event is more of camaraderie, uplifting the morale What's of the camaraderie, Doc? friendship, ganon. Basta yun, parang friendship, yung socialization, uplifting the morale of the students na mga nababurnout nga. So, parang, take a break. Take a KitKat. Charot. Hindi po sponsored, pero baka naman KitKat. For humans po, hindi for dogs. Bad yan. Okay. So, yun nga, ang Vet Summit din kasi, for me, kung ikaw vet student or vet grad, ang ganda niya. Ang ganda niyang for connection. Yes. Ang ganda niyang, for something to ignite the fire within you. Parang alam mo yun, yung somewhere you feel that you belong. Yes. Lalo na marami rin namang vet students or na walang org. Ikaw, Doc, diba walang Yes, org? I'm orgless.
Orgless. Ang tawag dyan sa amin yung, barbarian. Barbarian. Yung mga walang org. Ako naman kasi meron, UP Lady Vets, pero exclusive lang kasi sa UPLB. So, wala kaming like org mates sa ibang school. So, ayun nga, parang nga nasa isang school lang siya. So, paano nga ako makikipag connection sa ibang other schools, diba? Buti nga nakilala ka ta. Social media. Yeah. Important ba ang org? Ayun, like, that's a good Ang question. daming vet student. I would say it depends on your goal as a person or as a student or long-term goals. I think sa atin, magkaiba tayo ng tinahak. Nag-org ka. Wala akong org. So, what are the pros and cons? Okay. I would say pros, syempre, camaraderie. Meron kang mga group of friends, ako CSES, na pwede to rely on. Yung mga reviewers, or meron kang certain guidance. Which is, I would say, lahat naman ng orgs may in-offer na ganun. Pero, ang titingnan mo is, ano pang mabibigay na benefit ng org sa'yo? Or ano yung ma-i-influence niya sa'yo? One thing na nagustuhan ko sa org ko kasi, sa UP Lady Vets, very independent women yung mga yan. And they teach you how to deal with certain, mga personalities na very strong. And at the same time, yung pinaka nagustuhan ko sa namin, yung pagiging innovative sa ginagawa for the CSES org. Kasi meron kami tinatawag na SET, Service Through Extension Training, wherein we go to certain places, like for example, Visayas, Mindanao, or even international, na ini-expose kami sa possible vet opportunities doon. Naka-experience ako nung nasa Australia kami, kasama ko CSES, tapos titingnan namin yung hospital doon, since may connection kami, ganun. Ayun, parang alam mo yun, medyo, alam mo similar sa Vet Summit natin na ini-expose yung mga students sa mga ganitong opportunities for the industry. Ganun rin, pero exclusive for us. Ayun, ganun mag-isip. And at the same time, ayun nga, yung bond ng CSES na hanggang ngayon, pag, uy, kamusta ka na sis? Ganun ngayon. Yun yung pros. Yung cons, wala naman ako na anong cons eh. Siguro kain oras. Kung hindi ka magaling mag-time management, magdalawang isip ka. Ako personally, marami akong ginajuggle nung college. Pero okay naman. Buhay pa naman ako. Although delayed, pero alam mo yun, buhay pa naman ako. And siguro ang cons lang dyan, if yung, let's say, puro bisyo lang, ganun. Hot topic yan. Pero hindi. I mean, pagka masyadong kinakain na yung oras for bisyo lang, nothing na makakontribute na maganda sa academics or kaya sa buhay mo, magdalawang isip ka na. So, ayun. Kaya ako rin pinili yung org ko nun. Ikaw ba, Doc? Ako being an orgless Oo or nga. freelancer, Freelancer. pros dun is, kahit saan ako mapadpad, I'm chill. Everywhere I go, ang daming ang daming ring freelancer na kumbaga eventually, yung mga walang org nagsasama. Kasi, we don't feel naman na outcast kasi we belong naman anywhere. So, minsan may pa-event si gantong org, andun kami. So, kami, chill lang, balancing. Kaya welcome naman everywhere. Another gusto ko rin being freelancer is, pagkatapos na yung aking social battery, pwede na ako uwi. Wala na akong obligasyon na, sorry okay. guys, hanggang dito lang limit ng aking social battery, uwi na Kasi ako. introvert ka eh. Well, gets naman. So, tsaka syempre, pag may hindi ka ka-vibe sa group, parang hindi mo, parang tulog na lang ako, sorry. Mga Spider-Man skills mo. Pero ang cons nga lang, syempre, along the way, parang, tapos na ako sa vetment. Parang nag-isip ako ng fun activities. Diba? Wait, parang kulang yung parang gusto ko ng fun activities. Kaya before, bago ako graduate, nag-org kami, before ako graduate, nag-org kami mga friends ng event, like acquaintance ball, or manageable naman gumawa ng sariling event. Oo So, nga. open pa rin for all. So, batikan ka na pala sa mga events, Doc. Not so naman. So, speaking of events, Yeah. paano ba nagsimula ang Vet Summit? Bigyan natin ng overview yung mga natin dito, viewers. Yes. Yes. So, I think Vet Summit nag-start 2023 ba? Tanda. Tama ba? 2024 ata yun. 24 Basta mga lang gana. I think, nag-start yan nung tayo nagkakilala, syempre.
Wait, how many years ago? So long time. So long time ago. Kasi, di ba, medyo lost tayo. Yes. Anong time may underboard tayo pareho? Underboard tayo tama. parehas. Sa MOA pa, SM Mall of Single Asia. tayo. Single. Kaya lost, single kasi. Be, single pa rin ako ngayon. Ano ko ba? Drop Ikaw down hindi. below if you have reto. Ay! Ikaw hindi. Anyways. So, yun yung nag-start. And then, kumbaga nag-resonate yung same feeling natin. Like, stress. Diba? Yes. Lost. Time na yun, parang, nag-heart talk tayo. Yung mga naranasan natin. Ano yung mga parang struggles as a new vet, as an underboard. Ganon. Tapos, eventually, parang nag-pop na lang sa mind namin during a forum na magkasama kami na parang, bakit hindi kaya tayo, Dok, gumawa ng ganitong event? Pero for vet students, diba? Hindi, actually din kasi na-realize na ang daming school na nagtatap sa atin. Yun. Isa pa yun. Ba't di na lang natin pag-isahin, di ba? So, technically, may market for it. Hindi lang yung parang overnight lang namin naisip na, uy, pwede to, ganun. Hindi, parang cumulative information na parang may need. Yes. Diba? Diba? Yun. Parang, paano kunyari pagdating ng Feb or March, Vet Med Week, kailangan ka dito sa Tarlac, kailangan dito sa may Cavite, kailangan sa may, diba? diba? But guys, kayo na, let's go! Diba? Ang dami nga nung pandemic, nung online lang lahat ng seminar. Ang dami nagtatap ng mga schools for talk. So, yun nga, it's a need and at the same time, wala pa kasing ganong event. Yes, it's nice naman online, pero it's better when it's In person. Oo, mas maganda. Try to imagine, no? Vet student ka, tapos mamimit mo yung mga batikang. Siyempre, batikan sa field. Yes. Actually, yung mga speakers natin, yung mga, alam mo yun, yung mga ina-idolo nyo na speakers. Anyways, ganon. Grabe, ito yung event na something na sabi mo, sana may ganito ako nung ako'y. Oo, so para siyang mini conference na, na for vet students. Yung parang pahapyaw kung ano yung pwede nyo expect in the field. Try to imagine if you join there, you will meet mga future bosses, future mentors, ayun. future suppliers, Suppliers, and even yung mga brands ng mga certain gamot, mga ganon. Yes. And since hindi naman yung dinidiscuss sa vet school, mas mapafamiliarize kayo agad. Parang alam mo, hindi na kayo ma-intimidate na, ang dami palang mga ganito. Kasi grabe, pag graduate natin, doon lang natin natutunan lahat. Yes. Like, Parang, oh my God, ang dami palang ganitong mga kailangang ibigay products or whatnot. So parang nakakalito, naka-overwhelm kung ano ibibigay, ano effective. So doon, may overview na. Para, ano mo yun, para medyo alam nyo na yung Tsaka ma-ready kayo, di ba? Na, kailangan ko to pagdating ng araw na matutunan. Parang heads up, ganon. Heads up, uy, ito yung pwede nyo gawin. Tapos meron tayong mga pa-board tips. Sa mga graduating. Oh, needed yun, no? Yung mga for board prep. Yeah. Mga board exam essentials, di ba? Ano yung mga possible questions. Kasi lahat naman ng vet students, DVM grad, isa naman ng goal is maging isang fully pledged vet. Oo, yun. So, before kayo maging fully pledged, or if fully pledged kayo, pwede naman kayo umattend sa event namin. It's gonna be fun. So, fun siya. Yes, it's fun. Less stress. Yes. What you wish alam mo before becoming a licensed vet? Weight nung responsibility. Na, siguro nung estudyante ka, hindi mo pa ma-feel yun. Kasi syempre, marami pang, nagde-depend ka pa sa maraming na parang, aabot ka na sa point na magugulat ka na lang, shit, I'm the vet. Shit, I have all the decisions. I need to make all the decisions. All the gamot, nakarelate talaga sa akin yung alam mo yun, yung parang it suddenly hits you. And yung mga papeles, yung mga government, yung mga SSS, pag-ibig. Problema pa rin, pati ba naman yun? Yung mga yun, hindi man lang kasi tinuturo sa atin, tapos yung mga permit, Diyos ko, di ba? Nakakaloka, akala mo. At sabi ko, dapat meron tayong course na ganyan ng college eh. Wala naman. Adult things na yun. Very adult things. Tapos mga stress ka na lang kasi,
paano to? Yung inaral mo sa vet school, that's great. Magandang foundation yun. It's a good foundation. Pero iba pa rin yung experience when you're in the field. Lahat kayo magsa-start sa zero Yes. once you graduate. And nasa sa inyo na how you would improve, how would you level up or innovate yung skills nyo or what, or even kung magtatayo ka ng business or what, kumita ng pera, nasa sa inyo na lahat. And it all boils down to, syempre, moral mo as a person. Babalik at babalik dun eh. Yes. And ethics mo rin eh. So, oo, lahat kayo nabigyan ng ganitong, let's say, level of education skills. Pero when it comes to how you will become a vet, depends talaga sa morals mo as a person. Doon makikita yung ethics mo, kung paano ka gumalaw, kung makipag-usap sa tao, makipag-deal with people, or makipag-socialize, gano'n. Ayun, malaking factor yon yung soft skill ng Yes. sa tao. Important yun sa work. Lalo na sa work, sa field natin. Hindi lang basta brain cells. Ito, Diba? kasi parang sa vet school kasi, ang natuturo sa atin, more of brain cells lang, di ba? Kahit yung iba nga nabubuhay na walang masyadong friends, tapos puro aral-aral lang, di ba? Ayoko naman ganito. Parang ang boring as an extrovert. So, ayun, parang hindi sa atin naturo na how to, yun nga, yung mga client ed, I would say sa mga clinics yun, pero hindi pa heavy in a way kung paano kapag-usap talaga, how to deal with difficult clients. It all boils down to experience talaga. Ayun. Ikaw ba, Doc? So, kung alam ko lang na ang being a licensed vet is full of responsibility, sana I prepare early. 'Di ba? Sana, kung mababalik ko lang ang panahon, sana pala nag-internship ako kahit saan man. Talagang tinodo ko na yung internship. Grabe, kasi ang ganda ng opportunity na makapag-internship. And yun yung nilolook forward natin as a student, di ba? Yung internship. So, as much as possible, gaya nga sabi mo, get a lot of experience. Oo. Actually, ako, siguro na student, sana nag-volunteer pa ako ng maraming beses. Alam ko nakapag-volunteer ako before, like yung mga mass vaccination, pero super bata pa ako nun. Tapos, other than that, yung mga spay and neuter, nakapag-ano rin ako. Pero hindi ako nakapag-surgery kasi yung mga licensed vet ang gumagawa nun. Tapos assist lang, syempre. Ayun, mga ganun-ganun lang. Pero sana ay mas tinuunan ko ng pansin yung mga ganun. Para more experience. Although, syempre, since student ka, limited pa rin magagawa mo. Pero the fact na meron ka ng exposure sa ganung mga mas maganda. One step ahead ka na. One step ahead In the ka na. game. Ako din, another thing na sana nalaman ko bago maging licensed vet is how to build yourself when everything is falling apart. Ay, pak! Uy, ang hirap nun. Pero hindi. Paano? Diba? Expound. Hindi, kasi parang kailangan maging strong ka eh. Hindi, nasanay ka kasi sa vet school, puro school. Pero in the field, you have to face all the difficulties. Difficult clients, difficult mga people. Well, actually, hindi lang Diba? clients eh. Kahit mismong colleagues mo. Merong possible conflict talaga. Yes. Kaya dapat, I think, that's why it's very important na magkaroon tayo ng positive community. Diba? Para at the young age, ma-prepare ka on how to deal sa mga ganong not good scenarios na hindi ka mababreak. Hindi mababreak yung iyong sarili. Oo. Kasi, alam ko, merong ganyan. Parang, hindi ata, merong ibang vet daw. Or, nabalitaan ko na iiyak ka lang. Ay. Hindi, parang merong mga times na may mga vets, or, lalo na yung mga new vets, pag nakaharap ng client na difficult, naiiyak. Totoo naman. Ako, even right now naman, ikaw ba naman sigawan? Di ba? Oo, parang di ba naman? dinuduro-duro, sinisigaw-sigawan. Siyempre, you are respected. Well-respected. And of course. Tapos biglang gaganon-ganon Pero ka. syempre, may mga, ano yan? Parang duduro-duroin ka. Ikaw, Oo, may ganun mga clients na syempre, difficult talaga kahit Very, try mo i-understand sila, wala kang ma-understand. Meron talagang clients na parang hindi masaya sa buhay. Yes. Minsan magtatanong, kaninong nanay ito? Parang, bakit ganun? Bakit ang sama ng timpla nito ni tita? Hindi ba siya nakakain ng masaya today? Alam mo yun? But yun yung importance na sana nalaman natin na paano mag-cope up sa ganung mga scenarios na hindi natin
Wala akong sabi. Pero hindi. Oo, gets. Ayun nga, it all boils down rin to client education. Dito rin pupunta yung magandang mentorship. Yes. Mentorship na makakahanap na kayo ng senior vet na magaling mag-handle ng ganito na matututo ka. And also, to avoid that scenario. Kasi, Yes. ba't naman din kasi, minsan, syempre, two-way yan. Minsan, may time lang talaga na may problem si client na hindi mo, or mamaya, may problem siya sa ginawa natin. So, paano natin siya ma-avoid yung mga mistake, mga Yes. mga first mistakes natin, para hindi na tayo umabot sa ganung scenario. So, technically, ayun nga, magandang may good mentorship talaga. Yes. Ay, may naalala ako. Chika! Hindi, anto dito nung clinician ako. Tapos, parang, meron kasi kaming duty sa Diliman. Usually, pag clinician ang mga vet students, may time na magro-rotation sa Diliman, may time na magro-rotation sa UPLB, sa vet hospital doon. Sa Diliman, first time namin yun, nag-duty kami. Tapos, nagulat na ako, lahat kami, mga rotation mates, nag-handle ng cases, ganun. Bigla na lang, may isang client, sumigaw. Sabi nga, I forgot, like, verbatim kung ano sinabi niya, pero parang very upset siya. Tapos, ang sinisigawan niya, yung rotation mate ng isa. Kawawa naman. Parang, tapos, yung pala, parang, sinisigawan siya, lahat kami napatingin, parang, ano nangyari? Tapos, ayun. Tapos, after nung nangyari yun, kinausap namin yung rotation. Ano yan? Doon, gano'n yan. Yung pala si client, ano pala siya? Doktor. So, parang na-off siya sa sinabi nung rotation mate namin. Siguro, miscommunication. Si client, hindi na gusto yung tono ni rotation mate. Si rotation mate naman, hindi nakita yung angle yun na parang pangit yung delivery niya or what, or yung sentencing niya. So, ayun, napasigaw siya. Parang na-offend yata yung client. Wherein, sa totoo lang, pag tinignan mo, technically, mali yung pagbibigay ng gamot ni client do sa pet. May mali. Parang ni-notify lang ni rotation mate na ganito po dapat, ganyan. Pero, na masama or na-offend siya. So, ayun, malaking factor talaga yung tono or delivery. Communication skills. Talaga. Communication skills, oo. Ayun, you learn from that. And then, naging running joke na lang siya ng rotation namin. And then, dun talaga papasok na very important pa rin talaga ang communication. Matutunan yung tamang client education and how to handle clients sa ganyan. Kasi we cannot escape the fact na magdi-deal tayo sa clients. Oo. Akala nyo, puro hayop-hayop lang? Sinong nilaloko nyo? Yun sabi nila, I love animals, so mag-vet med ako, ayoko ng tao. Sorry to say, you'll deal with a lot of people. Yes. And usually, sila pa yung sakit sa ulo. Totoo. That's why we wanted to help everyone na avoid yung ganung dramatic situation. Yes, Diba? Kasi, syempre, ayaw naman natin lahat maka-experience na. Pero hindi naman nyo ma-experience yan once you are prepared na ma-avoid yun. Para ma-avoid yung ganun. Kumbaga parang yung hindi mag-escalate. Yes. You know, And if it happens, how to deal with it? If you're gonna fight or mamaya may mga papel na dapat kayong mapirmahan or mapa-waive mo sila in your protection. Yes. Hindi rin ito masyadong tinuturo po ito sa vet school. Parang wala akong maalala. Hindi Mga ko na waiver. Parang wala. Parang nakalimutan ko na lahat. Tanda ko wala namang format o template ng waiver before. Anyways. Pero syempre, along the practice mo pa yan malalaman. Pero syempre, as an intern ka, hindi ka naman na-briefing din totally sa mga do's and don'ts. That's why, important na magkaroon tayo ng overview. And that, overview and that? Magkaroon tayo ng overview na ma-prepare natin sarili natin and lahat ng bagay matututunan. Kung sabihin mo na, pangit kasi ako magsalita, hindi mag-stop sa ganun. Yes, you have to that's improve it. You have no choice but to improve yourself and it's for the benefit mo naman yun. Yes, that's true. Yun naman talaga yan eh. It comes with experience din kung paano mag-deal with clients. Honestly, marami pang vets na hirap pa rin sa ganyan eh, sa client education eh. So, I mean, it's up to you rin how to improve. And through experience ng how to deal with different types of clients. Kasi minsan may mga clients na kailangan mong lambingin o bula-bulahin. Hindi naman yung client yung ginagano.
Yung pet yun. Kasi you're cute, di ba? Kahit lahat naman sa atin Sabihin mo cute, yung client na, you're cute. Ang cute mo naman. Di ba yun? Ethics yun. Ethics yun. Pero hindi, merong mga clients kasi na pwede mong bula-bulahin, o kaya para kamustahin, small talk. Minsan gusto nila ganun kasi kailangan lang na nakausap para lang makuha mo yung loob nila. So, kailangan mo rin timplahin kung what type of client are you dealing with. Friendly ba? Kung ikaw ay kakusapin mo ang iyong 16-year-old self, if makakausap ko yung sarili ko when I was 16, I think I would say na you made the right decision. You made the right decision na disiplina mo sarili mo. Hindi ka nag-quit despite na ang bigat ng sitwasyon. That's why, kung ano man yung noon hirap mo, ngayon nagbubunga. Ngayon mo na full na experience na, buti na lang na pinagdaanan ko yon. Buti pala, hindi ako sumuko, hindi ako masyadong nagpadala sa problema, sa stress. Kasi kung sinukuan ko yon, wala ako ngayon sa kinatatayuan ko. Wala tayong mga taong natutulungan, nai-influence sa kanilang mga dreams. Wala tayong vet summit. Pero hindi. Oh, So, that's ikaw, so nice. Doc. So, if you're going to talk to your 16-year-old self, what will you say? I would say, be kind to yourself. Andro, hindi kasi, I would say, Tissue. turururu. Pero ayun, be kind to yourself na parang, masyado mong pinapressure na galingan or gawin to or be the best that you can. Everything will just fall into place. And thank you rin kasi yung grit nung 16-year-old na yun. Unmeasured. Grabe. Timo, it led to here, di ba? So, from that ambitious kid na tapos napunta sa ganitong place. I would say, yun nga, everything will just fall into place and don't be too hard on yourself na feeling mo loser or what. May ganun eh. But I would say I was very, very insecure with myself, lalo na 16 years old. Kita naman sa mga pictures, sa kung paano ako mag-post, ganun. Alam mo yan? Kasi ironically, kakatingin ko lang sa 2016 photos ko sa IG. Hoy, huwag yung i-search yun. Kita kasi yung pag track mo. Tapos, yung mga pictures ko doon, naalala ko yung mga yung naramdaman ko before, lalo na nagsa-start ako sa YouTube, gano'n. Bakit ko yung sinimulan, gano'n, ganyan. And then, I was so unsure of everything. Alam mo yun? Just doing something na na-enjoy ko. Pero ayun, at the same time, parang masyadong sa sarili na parang, kailangan ganito, hindi ka bumagsak, mga ganyan. Bumagsak naman ang business. Alam mo yun? Ayun, just be patient rin with yourself. Hindi naman agad-agad mag-i-improve ka overnight. It takes time, a lot of time for you to improve and to be who you are now. Pero at the same time, thankful rin ako na dumaan ako doon. I wouldn't change anything. Kasi if hindi ko naranasan lahat ng yun, hindi ako aabot sa ganito. Wow! Walang vet summit kung gano'n, diba? Walang Ara Vertusio. Walang Leatrice. Vet artist. Tsaka, totoo yun. Yung appreciate yourself, all your effort, all your hard work. Kasi wala naman, mahirap humingi ng appreciation sa ibang tao. That's true. It comes from within. Yes. Ay, makikita yun ng tao, parang you appreciate yourself, accepted mo sarili mo, nagmamagnify yun. I mean, makikita ng mga tao yun, mag-feel rin nila. And, nung bata ako, I would say, gano'n, hindi ko pa na-feel yun. Tapos, Parang, ang harsh mo sa sarili mo back then. Super, super harsh. Tanda ko na sabihin ako ng isang kabatch, ba't ba ang harsh mo sa sarili mo? Tapos biglang, pag gano'n ako napaisip ako, parang, pero, parang ba yun? Pero at the same time, when I look back, I was really harsh. Pero at the same time, yun nga, thankful pa rin. But along the way, di ba? Yeah. Things happen. Yeah. Everything is good na. Ano pipili mo? Vet school o love life? I think you don't have to choose. Ay! Hindi. Honestly, yeah. I mean, if it depends on you kung kaya mo i-juggle both.
pati kung hindi sakit sa ulo yung magiging partner mo. I've seen mga magjowa, nagta-thrive naman. Tapos nagta-top pa together. May mga ganon. Meron namang iba, syempre, parang bad influence. So, I think it depends on you. And, di ba? Pero, syempre, focus on your goals together. Yes. Di ba? Tama. Focus Walang pabigat. Oo, yun. Meron kasi ako na-observe na ganun, parang vet student. Nagkakilala sila vet school. Tapos, ngayon kasal na sila. Tapos, ayun, nakikita ko nagtatop yung babae, yung lalaki dati hindi naman nagtatop. Tapos, nung naging sila nung girl, pareho na sila nagtatop, magaling na pareho. So, that's a good combination. Yes, Yung talagang good you complement. Hindi yung parang, problem kasi sa iba, di ba, Toxic. nakaklose na yung mundo. Yes, toxic, tapos biglang hindi mo na Na, makahagilap. kumbaga, at early age, nalilimit yung potential. So, Yes. I hope to all the vet girlies and the babies natin dyan, protect your heart and protect your goals. Hindi, I mean, priorities. Yes. Alamin niyo yung priorities niyo. I mean, kung may jowa kayo, sinuwerte kayo doon, wala namang problema eh. Basta kaya niyong i-balance. Oo. And hindi goal, siya, goal natin, magkalisensya. yes. And also, magkaroon ng stable job. Kasi after you get your license, naku, ang haba ng time mo. Oo, ang haba. Pero, Pakasal ka na, be. agad-agad, magka-graduate, kasal na agad, be. Sa mga trentahin dyan, na feeling main character, na back to work na, ng mga vets. Hi! Kakasal na ba kayo? Hindi pa, di ba? How do I balance passion, income, and mental health? How do you balance? Ang hirap naman nun. Wait. Ikaw muna. Ako, how do I balance passion, income, and mental health? I think, for me kasi, hindi lang ako nag-focus sa vet. So, may other world pa ako, other being a vet. So, hindi ko siya, kumbaga, may time na na-excite ako sa vet, may time na na-excite ako as an artist, as an author. So, for me, that's why na-work-life balance ko siya. Kasi, hindi ko lang kinukulong sarili ko in the vet world. So, dun ko siya, nabubuo yung mga missing pieces ko. So, syempre, when you're passionate about something, income follows. Ay, ba, totoo yan. I do highly agree. Kasi, parang it all started out as a hobby. Hobby mo yun, di ba? Yung pagdodrawing. Ako rin naman kasi, like, hindi ko naman pinlano na magka-income sa social media. Honestly, hindi. I just enjoy the feeling na I could create something through videos, digital, gano'n. And masaya mag-vlog. And slowly pala, you're inspiring someone. Oo, magugulat ka na parang, ay, may mga nanonood pala. May kwenta pala to. Oo, parang, meron pala patutunguhan yung ginagawa kong kalokohan online. Seryoso kayo? Trust nyo to? Seryoso, parang feeling ko mukha lang akong baliw-baliw online eh. Tapos biglang may following na. Anyways, ayun, parang, it all started as a hobby. I think same tayo na hobby siya. Tapos naging nagulat tayo na meron palang following. Tapos naging income generating na lang siya. And then eventually, ngayon, gumawa tayo ng event, which is Vet Summit, to solidify yung purpose nung pagpo-post natin online. Kumbaga, para may legacy tayo. Diba? And also, when you're doing what you're passionate about, yun yung biglang maayos mo yung mental. Parang magkakaroon ka ng harmonious relationship sa yung sarili. Yes. Medyo hindi ka, stress is there all the time, pero at least less stress na siya, diba? Oo. Ang hirap kaya na nakafocus palagi sa vet. Parang tanda ako sa vet school, yung pag-edit, yan din yung naging release ng stress ko eh. Ikaw rin sa diba? So, ayun, parang ang hirap na palaging yun at yun lang, nakakapagod. So, maganda meron kang release. And meron kang break. Yes, break. Yun talaga. What are your advice for vet students? Vet students pa lang. My advice for vet student, syempre nga sabi is, get your clinical experience, or if not, try to watch something else in YouTube, something that will build your future. Take some notes that someday you will look back onto it, madali balikan. And also, tips ko lang din sa vet students ay wag kayo susuko. Wag kayo susuko, guys. Kasi you're one step ahead
And kung ano man yung nararamdaman nyo ngayon, lilipas din yan. Kung ano man yung pagkabagsak nyo sa subject lang yan. It wouldn't define you as a person, as a vet. You wouldn't be like called na hindi magaling na vet because you failed a subject. That's true. Diba? Pati bilog ang mundo, minsan nasa taas, minsan nasa baba. Ay. Ano ang advice ko? So, yun. Ako naman, I would say, as early as you could, is alamin mo kung anong type of learner ka. Kung visual ka, auditory, o kaya yung kinesthetic. Ayun, yung kailangan may ginagawa kapag ano. So, alamin mo para yun yung, dun ka maglalaro kung paano mag-aaral. Kasi ako, parang saka ko lang natutunan nung nasa vet school ako, na kung saan ako, yung strengths ko when it comes to studying, ganyan. So, ayun, it would help. And at the same time, ano rin, pagdating sa, since pagka-graduate mo, go on maghanap kayo ng good mentorship talaga. Or go for a, What if wala namang mentorship available or you're too introvert to ask for mentorship? hirap naman nun. I think, Hindi, I mean, kasi not everyone has the same opportunities well, and same guts. I would say, kung hindi, bala ka na lang. Charot na hindi. I mean, mag-apply kayo sa mga clinic na sa tingin nyo na ma-challenge kayo. Doon pa lang. Kasi ito yung common, wag na mahirap. Ano? Mahirap sagutin. Yung mga common problem ng mga new grads is wala silang proper mentorship. That's why you have to be good on your internship days. Oh, actually, yun nga. Diba? And at the same time, siguro, rin, be resourceful kung saan ka makakuha ng mga certain knowledge or certain learnings, experiences. Minsan kasi collective lang rin yan eh. So, for example, yung mga seminars, dapat sipagin mo saan pwede makahanap ng mga kuwari for surgery or what, kung saan mo gusto. Tapos, kung sino man yung person na affiliated doon, na pwede ka matuto. Tapos, if it doesn't work on that angle, maghanap ka sa iba. Alam mo yun, parang hindi naman kailangan straight path. Oo. And, yun nga, you're on your own. You have to carve your own path. Yes, that's true. Lalo na pagka-graduate. So, dito guys, wala tayong basehan ng path kung ganito yung nag-work eh. No, you have to make your own path. Iba-iba tayo ng timeline. Iba-iba tayo ng journey. So, I think you should know as early. Diba? Siguro kasi wala rin kasi tayo yung parang katulad sa ibang bansa na lahat kasi tayo GP, general practitioner ng mga vets. Wala pa tayo yung mga specializations like Wala pa tayo for surgery, doon sa cardiology, ganun. Unless mag-ibang bansa ka. So, kaya marami sa mga vets na parang medyo lost pa when it comes to Actually, doing that. figuring out everything on their own. Which is yun naman talaga. Kaya nga, grateful tayo sa mga conventions happening sa Yun nga, Philippines oo. na nagsusupport, nag-uplift ng ating practice. Really, it's very helpful. So, thank you everyone for that. And I hope this upcoming Vet Summit, you will also support and join us. All the suppliers, sponsors, we are... Yes. Punta na kayo, join us on May Please 1 join. and 2 sa SMX Aura, Yes. SMX Convention Center sa SM Aura. Ayan. It's Labor Day, so it's holiday. Yes, Labor Day. Talagang tiniming namin doon para talagang Yes. walang libre ang mga tao. You know, Doc, may pa-contest. Ay, nga pala. So, Isa pa yun. sabi ko, wow, sana nalaman ko to nung vet student pa kami pa-contest. Ang laki ng prize. Grabe yung sponsor. Ang lupit nga eh. Sabi ko, sana all. Sana all ng mga vet Yes. students sa mga yan. Swerte nila. May Sana opportunity. all na makaka-join sa contest. Kasi Yan hindi ako nga. papasa. Well, kaya nga, vets na tayo ngayon. Hindi na tayo estudyante. Hindi, pero it's a good opportunity. Don't take it naman na, sali ako din. No, take it as a challenge. Because what if ikaw yung mag-first or mag-top and also preparation yan for the boards, diba? Yes, oo. Ayan, yung ating Quiz B. Yes. Within in partnership with PCCP. Yes. Ayan. So, mga vet students, magpakitang gilas na kayo. Yes. So, doon, magkakaroon ng cash prize and it will be sa second day. Wow. Yan. Grabe, And yung all, cash prize, nagulat ako. Sa akin na lang.
Hindi, grabe yung price, guys. So, I think you should join. Kasi, syempre, grabe rin yung benefit na sa inyo. Bukod sa, may, maka-review ka na sa board exam, may cash prize ka pa. Yun nga doble-doble, Win-win. diba? Pagalingan. And panalo ka sa school. Oo, Diba? yun. Ano pa, bragging rights after. And you're the first, 'di ba? Sa Oo. Vet Summit collab with PCCP. Ikaw yung first na Mananalo. Tsaka grabe, sabi ko. Swerte, ang swerte ng mga estudyante ngayon. And may ganitong opportunity. Swerte. Iba talaga pag... New gen, no? Oo, iba talaga pag new generation. Ano ba yung Vet Summit? Oo nga. What is Vet Summit? Actually, it's a gathering of not just vet students, not limited to vet students, mga underboard, and pwede rin yung mga young vets, and even other unlicensed vets na kahit oldies lang, okay lang, wala problema. So, it's open for that, na interested na makita or sumali sa event na to. Yes, kasi mo, pag umatin ka dyan sa Vet Summit, makikita mo yung mga kasamahan mo, same goal. Di ba? Parang Yes. mafe-feel mo, okay, let's do this, guys. Yes, and I belong. Yes. And then yung magiging, ma-uplift, ma-ignite yung passion. Tsaka ma-prepare ka. Di ba? Exactly. 1 year, 2 years from now, after vet school, may license ka na, wow, parang ang dali na ngayon sa'yo. At least nagkaroon ka ng overview na wala naman na experience natin Yes. to. And also, yung mga speakers natin, iba't ibang fields yan. Grabe. May mga vets from exotics. Yan. Ang popogi, ang gaganda Yes. ng mga ating Oo. speakers. May mga vets na magto-talk about mentorship, even mental health. Yan. Very Yun, important very topic. important. And of course, yun, mga board prep. Ayan. So, ano pa lang yun? Ilan pa lang yun sa pakulo namin for Vet Yes. Summit. Yan. And I'm so excited sa ating mga sponsors. Yes. Grabe, sobrang generous. So, thank you so much. Salamat po sa lahat ng sponsors at nagso-support sa Vet Summit Philippines. Nababurnout ka na ba? Napapagod ka na ba sa vet school? Well, tara na! Join our Vet Summit event this coming May 1 to 2 sa SMX Convention Center sa SM Aura. Invited lahat ng mga vet students, underboards, and even mga young veterinarians or young licensed vets. At saka pwede rin yung mga oldies dyan. Walang problema. We're gonna have this gathering kung saan we'll meet to ignite your passion. So, meron tayong mga pa-board prep, mga mini mentorship talk, mental health talk. So, those are just some of the topics na mako-cover natin. And may pa-quiz bee pa. So, na may pa-cash prize. So, abangan nyo. And we're gonna post more info about it sa Instagram namin and also sa Facebook sa Vet Summit PH. Kung ikaw ay isang vet med na nahihirapan mag-survive sa vet school, I think this is your sign na umattend sa Vet Summit. Vet Summit is a program na mag-uplift sa ating community. So, we want to guide you. We want to help you achieving your goals, which is being a fully pledged veterinarian. So, come and join us on May 1 and 2 in SM Aura, Taguig. Bongga! Yung... Tapang Gen Z, Doc. Grabe na yung generation na no? Oo. Iba ang mga Gen Zs daw ngayon. Gen Z vets are the one of the largest Oo, generation market ngayon. Or hindi market. One of the largest generations of new vets And ngayon. smartest and gonna be richest. I hate to break it, but they're gonna be the richest. Why? Bakit naman? Because they have all the resources that we didn't have. Okay. Look, meron silang mga technologies, sobrang advanced, 'di ba? So I think if you're a Gen Z vet, makakahabol ka talaga sa practice. 'Di ba? And we're hoping na in this next generation, talagang ma-uplift natin yung practice together. 'Di ba? Actually, ang maganda kasi sa Gen Z, very tech savvy sila. Yes. Like, very updated, lalo na sa mga certain apps, mga AI, mga ganun, lahat. And, lahat ng ginagawa nila para efficient or Yes. speed. Kasi nga, they were born or nasanay sila sa phase na ang bilis ng lahat, information, everything. Tsaka grabe yung social media. Yes. 'Di ba? ayun. Sobrang accessible sa kanila yung mga international Yes, na mga before naman hindi mo ganyan, di ba? wala kasi tayong mentorship
Before, wala tayong access sa mga ganito. Kaya, Yes, pati hindi nagpo-post pa yung iba masyado about it. yes, that's why we're rooting for Gen Z vets. Yes, actually. Kasi parang, yung mga nagpo-post rin ng mga international online, unti pa lang before Yes. di ba? Actually din, di ba nagturo ako sa mga vet students. Grabe, ang galing nila. Sobrang nilang curious, sobrang engaging nila sa vet world. That's why I've seen potential talaga. And when we collaborate, we will bring the best out of them. Yun, Yung sanang maisip mo, sana may ganito tayo. Ibigay na lang natin sa Gen Z. And Gen Z, we're rooting for you. Pak, oo. So, don't waste this opportunity. Kaya, This opportunity. tapos, kaya umutin na kayo ng Vet Summit Yes. for this opportunity. Oo, kasi mga Gen Zs ngayon, sobrang creative. Yes, oo. Mga talagang nakita ko sa TikTok. Ano yung oldest Gen Z ngayon, 28 years old? Oh, hindi tayo mabot. 29, ano to? Oh, 1 year. 1 year na lang, di tayo mabot. Yan nga 28 years old yung pinakamatandang Gen Z. So, ayan, pasok nga siya sa mga new vets. Yes. So, yung mga new vets natin in the future, mga creative, mga... Don't miss out this chance na pumunta sa event na to. Yes. And we would love to collaborate with you in the future. Yes, let's go.